sa video natin ngayon mga kamestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa ating salary increase. Ayan, so syempre alam naman natin yung laman ng balita at sa video natin ay naipaliwanag na rin natin ng ating salary increase ay retroactive mula January 2024. Ibig sabihin yung matatanggap natin na salary increase is mula January 2024. So may ipon po yon at ibabayad po sa atin ng gobyerno yon through yung ating differential po. So, kung kailan man ibigay yung ating salary increase, yun po yung bibilangin natin kung ilang buwan yon, no, para ma-receive natin yung buo, yung retroactive na salary increase nga mula January 2024. Ngayon naman, ang iba nagtatanong din kung tungkol naman sa mid-year bonus kasi 'di ba, syempre natanggap na natin yung mid-year bonus natin noong May. Po. So, kung meron din bang differential daw yung mid-year bonus ng 2024. So para po sa atin, although hindi pa naman to official na pahayag ng DBM or ng kung anumang authorized government agencies, no, tungkol dito sa tanong na ito, pero para sa atin or para sa akin po is dapat meron tayong differential ng mid-year bonus ng 2024. Po? So ibig sabihin kung magkano yung increase natin, yun din yung kulang sa ating mid-year bonus, 'di ba? Kasi ang mid-year bonus yung buong sweldo na nakukuha natin, basic salary natin no, mula January 2024. Po? So, yun nga, dahil nga mayroon tayong increase na retroactive mula January 2024, ibig sabihin, yung mid-year bonus natin ay kulang din, no? Kulang din yung naibigay sa atin. So, yun po yung inaasahan natin. No? For example nga, sa T1, di ba? Kung di ako nagkakamali, ang T1 yata ay nasa 1.2 ba or 1.3, hindi ko lang alam yung exact na amount. Po? So, for example, kung sabihin natin 1.3, so, ibig sabihin, less tax na yun Sabihin, kung yung 1.3, ang kulang, ang salary increase mo, so, yun din ang kulang sa iyong mid-year bonus. So, dapat yun din ang matatanggap nyo na differential for the mid-year bonus is nasa 1,300 pesos din. Po? Ngayon naman, pagdating naman sa ating year-end bonus, syempre, yung year-end, matagal pa naman, November pa naman yun Kung ang atin pong sweldo ay adjusted na, pagdating ng November, ibig sabihin ng adjusted na, nag-appear na sa payslip natin, yung ating increase at naibibigay na ng tama yung ating sweldo, updated na yung ating sweldo, kasi sabi naman ng DBM, 'di ba? Sabi ni Secretary Mina Pangandaman ay ginagawa na nila ng paraan para mapabilis na yung pag-implement ng ating salary increase, baka hindi na abutin ng 2025. So if ever man na-updated na yung ating sweldo pagdating ng November 2024, yun yung bigayan ng ating year-end bonus. So ibig sabihin wala nang differential yan kasi updated na yung ating matatanggap na bonus pagdating ng year-end. Pero kung hindi pa sakali, kunyari pagdating ng November hindi pa updated yung ating payslip, so malamang makakaroon pa tayo ng differential para naman sa year-end bonus ng 2024. So yun po, yun po yung ating kasagutan dyan. So kung tayo pong tatanungin nyo, mayroon po dapat tayong differential para sa ating mid-year bonus 2024 na matatanggap. Po? Pero sabi ko kanina, ito pong pahayag natin ay hindi pa po ito official na pahayag ng DBM or ng anumang authorized agency ng ating pamahalaan. So dito ko na po tatapos itong ating video ngayon mga maestro. Kung bago ka pa lang sa channel natin, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin, katulad nito yung mga updates about sa salary increases and other benefits ng mga teachers and other government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button dyan para manonotify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2